Chapter 8. Nagsimula na ang pagdadasal at maya-maya binisbisan na siya ng holy water. Ibaba niyo na siya, sabi ni Father. Agad akong tumayo at umiiyak na lumuhad sa harap ng kabaong para pigilan sila. Sandali lang, wag muna please. Kuya, please wag muna. Pagmamatigas ko. Umiyak ako sa harapan nila. Halos yakapin ko na ang buong kabaong para lamang mapigilan ang pagbaba nito papunta sa lupa. Please wag muna, ngangitian pa ako ni Kuya Ella, stop it. Marami pang dadaluhang libing si Father, kaya please let it go. Sabi ni Kervin sa akin at hinayla ako gamit ang biwang ko. Pero si Kuya, Kevin si Kuya. Nagdilim ang paningin ko at ang huling nakita ko ay ang unti-unting pagbaba ng kabaong ni Kuya. Kuya, I caught her even before her body reaches the floor. I looked at her face and sighed. She's very pale and her lips are cracked. Ito na nga ba ang sinasabi ko? I heard Sub said. Ella never left the coffin of her brother for 3 days, and she never even touched her food nor eat it. I also know that I am at fault too. I knew her Kuya for a long time, but I never knew about their relationship not until I found it out myself. I'll take her home, please let me know if you need anything. I said while still carrying Ella. Thank you for this Kuan. Alam kong hindi niya patanggap na wala na si Kuya but we have to accept it and move on. Sabrina said. I know, I said. Ngumiti siya sa akin kaya tinanguan ko siya. Nagpaalam din ako kay Mom and Dad na mauna na kami sa bahay. If it wasn't because of that stupid auction maybe her brother is still here with her. Her brother is part of the underground organization which is tauhan siya ni Damon, my longtime friend and now became my enemy for an unknown reason. I met her brother once when we have a trip in Europe, isinama siya ni Damon because her brother are one of his trusted men. One of my men shoot Ella brother in the head when he tried to escape with the doll inside his duffel bag. It is a Russian doll with a price of almost 60 million if it was converted to Philippine peso. I carried Ella in my arms before going to my car. I put her on the passenger seat and looked at her face once more. I don't know why I am acting this way but, I'd like to take care of you. Yung parang ayokong nawawala sa tabi ko. When we arrive in our house, I put her down in her bed and called for Manang to prepare a hot water, bimpo and clothes for Ella. Pupunasan ko muna siya bago binihisan. Well, there's nothing wrong if I'll do this to her since we're married and I'm her husband. Nang dumating ang bimpo at ang maligamgam na tubig dahan-dahan kong inalis ang suot nitong damit at saka siya pinunasan. I stopped removing her clothes when my fingers almost touched her bra. Napalunok ako. I put down the bimpo saka tinawag si Manang para siya na lang ang gumawa nun. Iniwan ko sila sa kwarto saka na nagtungo sa kusina para kumuha ng beer. What is that sudden feeling? I feel hot. I said even though the aircon is on. I drank the beer straight from the bottle and sighed afterwards. Kumusta si Ella Kuya? Jean said. Nasa likuran ng kapatid ni Ella. Tiningnan ko muna sila bago sinagot. She's sleeping, let her rest for a while. Sabi ko at iniwan na sila. Boss, looks like Damon has something in his sleeves. Jude said. I looked at him before puffing the cigarettes on the table. The threat also stopped. Mukhang may pinaplano nga siya boss, you can always order us to declare a war on them since you're the boss. Seb said kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Shut up Seb, just follow the plan I made and let them move on their own, and focused on guarding my family and also my wife. I said. It's been 3 days after her brother's funeral and I cannot let her involved in this situation since she's still not in her right state up until now. Have you sent Chris to spy Damon's org? I asked Safiro. Yes boss, may bad news nga lang. Sagot niya. Kumuha muna ako ng isa pang sigarilyo at sinindihan ito. What is it and who? I asked. Sylvan, he said. That asshole. I stand up saka na naglakad papunta sa pinto ng hell room. This is where I kill people who betrayed and tried to harm my family. When the door opens, I saw Sylvan sitting on the chair and tied up using chains.
He gave me a mocking smile when I entered the room. I saw red when he did that, so I smirked and got my pistol inside my pocket. Naglakad ako papunta sa kanya. Itinutok ko sa sentido niya ang baril saka nakakalokong ngumisi. Any last words? I asked. Go die with your wife, Carter. He said. I gritted my teeth in anger and shot him to death. Tumalsik pa sa mukha ko at sa suot kong tuxedo ang malansa nitong dugo. Diego, go clean this up. Throw his body on Damon's mansion. That dumbass, him to death. I said. Pinunasan ko ang kamay na may dugo at hinubad ang tuxedong suot. Throw this too, I said. Pero boss, kakabili mo lang yan kanina. Do I still need to repeat what I said? Sabi ko saka na umalis doon at nagtungo na sa opisina ko. My organization's headquarters are in my company's basement. No one knew about it except for my men. Paglabas ko nakita ko si Rascal na nasa labas ng elevator at mukhang hinihintay ako. Rascal, have you already contacted my supposed-to-be bride? I asked. Nasa elevator ako ngayon and he's my assistant, my genius man, he works with me using computers and such. I can't contact her number, sir, maybe she changed her number. He said. Tracked her down, there is something I wanted to talk to her in private. I said. Copy. Sagot naman niya. Earlier, I asked Ella if she wanted a vacation and she said yes. I suggested that we can go to Boracay since I have some properties there. May rest house ako doon and also I want her to relax after a week of being stressed by the death of her older brother. Gusto ko ding makabawi. When I told her that naging malaki ang pagngisi niya, but I know deep inside she's still mourning on her brother's death. I also cancelled all my schedule for this week. I need to relax too. I'm exhausted. Nang makalabas sa elevator, pumasok ako sa opisina ko at nagtungo sa banyo para maligo. Paglabas ko sa banyo, hindi ko sinasadyang mabangga ang lamesang kinalalagyan ng kalendaryo. Pinulot ko iyon at nakita kong may bilog sa isa sa mga date ng kalendaryo. Wedding anniversary. I smiled. I know it's Ella who circled that number. Maybe it's for me to remember, kahit naman indecent proposal. Ang ginawa ko, asawa ko, parent siya and we're married. I'm serious, okay. I kidnapped her and married her. Yung paring kasama namin, he's my friend, totoo siyang pari. I even put our marriage certificate in my safe together with my important files. Since it's our anniversary tomorrow, anong magandang pangregalo? Kotse, mga alahas, pera. Hindi niya kailangan lahat ng iyon kung meron siya, kaya ko siyang bigyan. Nag-iisip ako ng mas magandang sorpresa para sa kanya at isang ngiti kapag may naiisip ako. Nag-impake na ako para may handa na ang mga kakailanganin namin para sa vacation namin. Matapos mag-impake, isinuot ko na ang beach dress na may two-piece bikini sa loob. Tapos ka na, nakasilip na sabi ni Gail sa labas ng pinto. Oo, pakisabi kay Kuya Vin na ilagay ang bagahe ko sa sasakyan. Hindi ikaw ang mag-iimpake sa damit ni Kuya? Tanong niya. Excuse me. Asawa ko lang siya at hindi ko siya maid, no, sabi ko. Ska nag-flip hair at lumabas na sa kwarto. Problema nun, rinig kong sabi niya. Inilibot ko ang paningin ko. Nagtungo ako sa kusina para kumain, nakakagutom kasi. Kumuha ako ng isang slice ng chocolate moist cake at tubig saka inilapag iyon sa sala. Huy bruha, anong ganap bukas? Tanong ni Jean at akmang kukuha ng slice sa cake ko. Ang dami sa fridge. Alam mo ang hilig mong makihati. Suwi ko at sinaman ito ng tingin. At anong ganap pinagsasabi mo dyan? Holler, it's your birthday tomorrow, diba? And also you and Kuya's wedding Anav. Sabi niya. Iniwan niya ako afternoon saka nagtungo sa kusina para kumuha ng cake. I almost forgot. God, ganon ba ako kalutang at wala sa sarili ko, habang nangungulila kay Kuya na pati sarili kong kaarawan nakalimutan ko na. February 16 yung birthday ko habang yung anniversary namin sa February 18. Kuya, miss ko na siya. Mag-iisang taon na pala nung mangyari ang nakakagimbal na pangyayari sa buhay ko. Yung buhay ko parang nasa movies, kaso ang mga male lead doon puro pogi, unggoy binigay sa akin, napaka-unfair. Good afternoon, Ella.
Nagulat ako nang biglang sumulpot si Chin sa may gilid ng cabinet at may suot na travel bag. Sasama ka? Tanong ko. Yeah, Jean invited me. Sabi niya. Talaga? Ay nako, don't tell me sila na. Si Jean? Tanong niya. Nasa kusina. Sagot ko. Nagtungo siya doon at inilapag lang sa isa mga upuan ang bag na suot. Jeho and Kervin are in good terms na, nag-promise kasi si Chin na if ever na may mabuo pa kakasalan niya si Jean wholeheartedly. Sana lahat. Pasimple ko silang sinundan at saka nagtago sa gilid ng pader kung saan hindi nila ako makikita. I saw Chin hug Jean from the back at kissed her cheeks. Nginitian naman ito ni Jean at sinubuan ng cake. Ay wow! May subuan na nagaganap. Minutes later I felt a hot breath on my neck, nilangon ko ito and it was a wrong move kasi nung ginawa ko yun, nagtagpo ang labi namin ni Kervin. Mahusay, mahusay lang. Ang malambot na bagay na iyon ay muli ko ulit Ella ang lazwa. Itinulak ko siya bahagya at tiningnan ito ng masama. Kainis ka, alam mo ba yun? Sabi ko saka iniwas ang mapanuyo nitong tingin. Nakita ko sa gilid ng mata kong nakangiti ito pero agad din nagseryoso nang lumabas sa may kusina si Jean kasama si Chin. Oh, kuya, anong ginagawa niyo ni Ella? Hala, si Ella nangangamates. Huwag mong sabihin. Oh my God, nag-kiss kayo. Malakas ang pagkakasabi ni Jean sa huling sentence kaya pinanlakihan ko siya ng mata. Anong kiss pinagsasabi mo dyan? Pagkukunwari ko. Dyan na nga kayo. Inis na sabi ko. Makabili nga muna ng makakain sa grocery para may madala mamaya. Umakyat ako sa taas at kinuha ang wallet at cellphone ko. Saka lumabas, may malapit naman na convenience store sa loob ng village kaya walking distance lang din naman. Nang makarating, kumuha ako ng cart at nagpunta sa mga junk foods, sunod sa wine section at sa meat section. Matapos sa meat section nagtungo na ako sa counter, pero napansin kong may sumusunod sa akin. Kanina ko pa siya napapansin na sumusunod sa akin habang namimili ako ng mga prutas. Iba na ang kutob ko sa sumusunod akin kaya naman pasimple kong kinuha ang cellphone ko at itinext Jean na magpapasundo ako. Nagsimulang manginig ang binti ko kaya binilisan ko ang paglalakad at saka ipinapunch ang mga binili ko. Binitbit ko na lang iyon kahit na may kabigatan. Patakbo akong lumabas sa convenience store at dahil hindi ako biniyayaan ng mahabang binti, naabutan ako nito at saka tinakpan ng panyo ang ilong ko. Nakakahilong pabango, nakakaantok. Ang huli kong nakita ay ang isang itim na van at nagsilabasan ang mga nakaitim na lalaki. Nagising ako, nasapo ang ulo ko na sa isang magarang cottage ako at naaamoy ko ang simoy ng hangin sa dalampasigan. Teka, nasaan ba ako? Inalala ko ang nangyari kanina, nasa convenience store ako tapos may sumusunod sa akin at hanggang doon lang ang naaalala ko. Bumukas ang pinto at may pumasok na isang matandang babae. Ma'am Ella, gising na po pala kayo, kanina ka pa po nila hinihintay magising, magalang na sabi nito. Nasaan ako? Tanong ko. Halika na po, sabi niya. Tumayo ako at napansin kong iba na ang suot ko, isang beach floral dress. Isinuot ko ang tsinelas at saka naglakad palabas sa kwartong iyon. Nasa harap na ako ng pinto nang may tumakip sa mata ko. Huwag kang malikot, may ipapakita lang ako. Narinig at naramdaman ko ang mainit na hininga ni Kervin sa gilid ng tenga ko, nagpadala ng kung anong boltahe sa tiyan ko. Ito ba yung sinasabi nilang butterflies in my stomach? Iginiya niya ako kung saan at alam kong buhangin ang dinadaanan namin. Tumigil kami at naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin, ang ingay ng pagragasa ng tubig dagat. Inalis niya ang pagkakatakip ng kamay sa mata ko at ako naman ay ina-adjust pa ang paningin kaya kinusot-kusot ko muna. Agad akong napatikip sa bibig ko nang makita iyon. May biglang sumabog na confetti at maingay na toritot ang sumalubong kasabay ng pagbati nila ng happy birthday. Did you like my surprise? Tanong ni Kervin, naramdaman kong iniyakap niya ang braso sa biwang ko. I don't like it, I love it. Thank you. Thank you so much. Patalon ko siyang hinarap at hindi mapigalan ang sariling halikan ito. Nagulat naman ito sa inasal ko pero agad ding tinugon ang halik ko at hinapit pa ako papalapit sa kanya. Natigil kami nang biglang mag-ihem sila Jean sa may yacht na nakadaong sa may dalampasigan. May magagandang ilaw sa yacht at nakasabit sa gilid ang pictures ko. Nandito din si ate at Lee, ang iba ko pang mga kakilala at sila mommy at daddy ni Kervin.
Bumaba sila sa yacht at binati ako. Happy birthday, Tita Mommy. I love you po. Salubong na sigaw ni Lee nang makababa sa yate. Binuka ko ang mga braso ko para tanggapin ang yakap niya. O ang baby ko, sabi ko at kinurot ang pisenge nito. Ouch! It hurts mom, ani nito at hinimas ang pisenge. Hinalikan ko na lang ang pisenge niya at sinalubong pa ang iba. Happy birthday bruha! Ang tagal mong natulog gaga, kaalam mo ba yon? At isa pa, puyat kami ngayon, dahil hindi makapag-antay ng umaga si kuya at naisip, ang katarandatuhang to nang malaman niyang magbi-birthday ka ngayon. Sabi ni Jean at niyakap ako. Siniko pa nito si Kervin na nasa gilid ko lang at nakatayo. Salamat Jean, sabi ko at naiiyak na humiwalay dito. Abat hoy Ella, wag na wag kang iiyak, lulunurin kita na haawa na din ako sa kauwian mo. Sabi niya at nakita kong dahan-daang namalisbot sa pisenge niya ang luha, kaya naman pinunasan niya ito. Natawa lang ako. Happy birthday iha, finally nahanap na natin ang nag-iisang taong makakapagpaamo sa panganay ko, ipapaubaya ko na siya sayo, you both live happily okay. Sabi ni mommy at niyakap ako. Niyakap din ako ng dad nito. Sunod na bumati sa akin si Ate Sab. Happy birthday bunso, ito o regalo ni kuya. Sabi ni Ate Sab at inabot sa akin ang isang box na maliit. Inopen ko yun, ang bungad sa akin ang magandang kwintas na gawa sa emerald. Don't worry, galing sa ipon ni kuya yan, hindi galing sa grupong kasali siya, sabi niya. Anong oras na ba? Tanong ko. 12:15 ng madaling araw, sagot nito. Kaya pala ang lamig. Nilangon ko si Kervin na courteously tumingin ito sa akin, kaya ibinuka ko ang bibig at sinabi ang salitang thank you. After my brother's funeral, I felt very empty, para akong buhay sa labas pero patay sa loob. Itinutulak ko sila palayo para makaramdam ako ng kapayapaan kahit man lang mga araw lang. I know hindi magugustuhan ni kuya kung iyak lang ako ng iyak, kaya I decided to move forward and face reality, where I have my family beside me and my husband, who will stay by my side and help me fix my problems and such. Humasa ako. Magpapatuloy ako sa pasulong sa palagay ko. Kuya, ano na naman bang ginawa mo? Tanong ni Jean nang makaalis si Ella sa harapan ko. Nothing, sagot ko at iniwan sila. Kuya, sandali. Hinayla ako pabalik ni Jean at saka siya namiwang sa harap ko. Bukas ang kaarawan ni Ella. Tapos, well, I just want to make her happy kuya. Ella, she's been shutting her bedroom door and never even just for a minute na binuksan niya ang pintong yun. Ella, malapit na ang birthday niya and I want you to surprise her. Make her happy kuya, at alam kong kaya mo yun. Her. Naging seryoso ang mukha habang sinasabi ang huling pangungusap. Paano ko siya sorpresahin? Paano? Tanong ko, alam kong nagmumukha akong tanga sa harap niya, pero gusto kong malaman kung paano sorpresahin ang isang babae, I mean my wife. Ang asawa ko. Ang sarap kapag sinabi ko. Ngumiti ito ng nakakaloko bago lumapit sa akin at sinabi ang plano. Pagtatapos ng flashback, pinagmamasdan ko siyang masayang nagpapasalamat sa mga bisita. Alam kong isa ako sa mga nanakit sa kanya emotionally and I want to make it up to her, I want her to be happy. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang damdaming ito, ang alam ko ay may nagbago, parang may biglaang pakiramdam na nagpapabilis ng tibok ng puso ko sa tuwing malapit siya o tinatawag niya ako. Tumingin siya sa akin at nagpasalamat. Gave her a smile, genuine smile.